Hindi, maging tayo ho talagang napansin ho natin na talagang bumagsak ang katawan nitong si Marcos Jr. Isa lamang ho ito sa napakaraming mga video na naglalabasan ngayong mga panahon na to. Galing ho ito sa RTVM, hindi ho galing sa kung saang source pa man. Ito ang papanoorin ho nating video na to na kung saan makikita ho natin na talagang lubog na ho ang pisngin nitong si Marcos Jr. Kaya ngayon, mas tumitindi ho ang suspecha ng ating mga kababayan na malubha ho talaga di umano ang lagay nitong si Marcos Jr. At dito rin ho sa video na to, nako itong si Ping Lacson. Ilalabas na ho nitong si Senator Rodante Marcoleta ang kabulukan nitong mama na to. Mahilig ho palang gumawa ng mga peking balita itong si Ping Lacson. Anak ng toka. Ito ang sasabihin ni Senator Rodante Marcoleta, hindi naman yun ang sagot, yun ang isisingit niya para saan? Para pagmukahing masama itong si Sendante at pagmukahing makabayan yung walang hiya. Pero bago yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Unahin na ho muna natin itong pinaka-latest na pagsasalita nitong si Marcos Jr. Kitang-kita ho ang pamamayat niya. Hindi na ho makuha sa lightings at makeup ang pagbagsak ng kanyang katawan. Nakikita niyo ho yung liig niya na to. Tingnan niyo naman ho yan mga kababayan. Kasi dati mga ganito yung liig niya eh. Merong pang konting laman-laman yan. Pero ngayon tingnan niyo naman ho mga kababayan. Ayun ho. As you lead this year's National Tax Pambihira, Campaign Kickoff, Ang payat inyong na ho tema, niya. mahusay na serbisyo, katumbas ng buwis mo, ay malinaw na paalala. Ang payat na ho ni Marcos Jr. Ito pa ho, ito ang pinaka-latest na video nitong si Marcos Jr. o speech niya sa publiko na kung saan marami hong nakapansin sa kanyang pamamayat. Panoorin ho natin to. And I thank you very much for the good news that you have brought. Bakit ho natin ipinapakita itong dalawang video na to na nakuhanan sa kaparehong araw, magkaparehong araw, para ho kayo na humusga kung naangguluhan lang ba yung video na yan kaya nagmukhang payatot itong si Marcos Jr. o talaga bumagsak ho ang kanyang katawan mula nung inanunsyo nila na nagkaroon ho siya ng sakit sa bituka. Di ba? Oh. About the flights going to Cebu. BP Sara, maganda ka, ready ka. BP Sara, mag-ready. BP, mag-ready ka, mag-ready ka. Kasi base sa ating nakikita ano mang oras sa mga susunod na ban, baka hindi ho natin alam kasi line of succession talaga. Kaya nandiyan si BP Sara para kung sakaling merong hindi magandang mangyari dito sa bangag na to, kailangan maisulpak natin kaagad siya, di ba? And I hope that it will be the beginning of more interactions and people-to-people exchange between China and the Philippines. The excellencies of the diplomatic corps, the members of the cabinet who are here present with us, the Federation of Filipino-Chinese Chamber for Commerce and Industry Incorporated, President Victor Lim, and of course, First Lady Luis Araneta Marcos, and our beloved donors for the China Revitalization Phase 2 project. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. Today, I'm excited to join you all in this historic district of Binondo for the second phase of the Chinatown Revitalization Project. Binondo, founded in 1594, is described as the world's oldest Chinatown. Na nga ho mga kababayan, siguro ang ating mga kababayan nakikita ng kaibahan. Hindi ho tayo nagpapakalat ng kung ano pa mga balita dito. Ang sinasabi ho natin dito mga kababayan, karapatan natin mga Pilipino na malaman kung ano nga ba ang lagay ng presidente. Nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tumataba siya, ang lakas niya kumain, mayat maya nasa television siya, nag-i-speech siya, di ba? Talagang napaka-hectic ng schedule niya. Ito, madalang na nga lang lumabas di ba? Pero ang dami pa rin nagtatanong ng mga panahon na yon doon sa medical bulletin nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Etong kay Marcos Jr., ewan ho natin bakit ayaw ho nilang maglabas ng medical bulletin para ika nga kahit papaano, yung mga nagre-ready, hindi na sila mag-ready. Beyond its age, what makes Kung okay lang ang lagay nitong si Bangag, di ba? Ngayon, kung hindi okay, para malaman din ang sambayan ng Pilipino at para maianda na rin namin yung Bible na panunumpaan nitong si Biblia. Kaya ako hahawak nun. BP ha, please.
PH update may hawak doon sa doon sa Bible, no? Magmanunumpa si VP Sara, nakalagay yung kamay niya na gano'n, palakpakan mo tayo dyan. Sino na mga excited, ha? Sino na excited sa mga kasama natin dito sa PH update na makakita yung mga tagpo na yan na manunumpa itong si Vice President Sara Duterte sa ika nga doon sa taas ng Biblia at sa watawat ng Pilipinas, di ba? Napaka yung mga symbolism naantindi ho, no? Kamay dito, talagang wala kang kawala eh. Pero pagka bangag ka, wala naman silang alam, kumbaga wala naman sila sa katinoan nung ginagawa nila yung mga ritual na yun eh. Dito na ho tayo kay Senator Rodante Marcoleta, palakpakan ho muna natin. Ibubulgar na ho ni Sendante yung mga kabuktutang ginawa nitong si Ping Lacson, ha. Doon sa pag-i-splice niya ng mga video na kung saan pinagmumukha niya hong traidor itong si Senator Rodante Marcoleta. Siyempre, hindi ho tayo sasalansan dyan. Wala nang mas lulupit pa sa pagsalansan maliban dito kay Senator Rodante Marcoleta. Game! Tayo, transparent tayo eh. Yeah. Ang sinasabi natin dito puro totoo. Panliligaw. Yung Yan ang patakaran ng estasyon na ito. Hindi kagaya ng senador na binanggit natin kanina, yung tanong ko, kinuha niya sa ibang sagot. Pinaglalaban niya at pagkatapos papasok siya, parang akala mo siyang national hero. Mamaya, i-discuss natin. Alam mo kung bakit nila ina-avoid ang coordinates? Hindi nila talaga kayang gawin ito eh. Ganun ho. Talagang imposible gawin, ano? Eh samantalang hindi naman siyang gagawa. Ang NAMRIA ang gagawa niyan eh. Eh di tulungan natin ang NAMRIA. Pagtulong-tulungan natin, ilaban ang saganang atin. Kung mahirap, hindi baling mahirap, pero tangkain natin, kagaya ng ginawa ng Mauricio, sinasabi ko sa iyo. Kinuha nila yung parte ng HISIS para makapag-declare sila ng Chagos Archipelago. Ang Brazil, in-inclose nila yung St. Peter at saka yung St. Paul, taking part of the HISIS. Iniintay nila kung may mag-object. Fortunately, walang nag-object. Kahit na ang Amerika hindi nag-object, baka sakaling maging katanggap-tanggap yun. Ano? Bakit hindi natin gawin? Ba't di natin ilaban? Hinahamon ko lang sila dito pagkatapos ako ngayon ang gagawing traidor, senador, hindi kasi nila kayang gawin. Alam mo kung ba't tinatago ang coordinates? Bakit na po? Bakit? Nakakalimutan na ba natin ang bangungot tungkol sa flood control? Kaya tayo nagkanda... Nagkaganito-ganito, nagkagulo-gulo na. Nagkahetot-hetot, sabi nila. Hindi ko alam. Kasi nga, yung coordinates mali-mali. Coordinates din. Coordinates din ang problema eh. Yes. Nakita mo? Wala naman palang ilog doon. Pati ang Pangulo na namalido sa Kaya coordinates nga, nila. isip-isipin yung discrepancy between, sabi ko, between 70 meters to 400 meters. So may nawawalang river, may nawawalang lake, may nawawalang kung ano-ano. Coordinates, napaka-importante. Yes. Ngayon, uulitin ba ninyo ang nangyari na bangungot kamakailan lamang? At ngayon sasabihin nyo na naman, hindi importante ang coordinates? Ito, bansa na lang natin. Ngayon, pinag-uusapan lang natin flood control. Puro tubig ang pinag-uusapan dito. Ngayon, isasangkot nyo na naman ang West Philippine Sea. Gusto nyo mag-drawing, hindi nyo alam kung saan kayo magsisimula at saan kayo kahangga. Tapos sasabihin nyo, ako may pakanan nito. Kayo po eh. Kayo po nagsimula ng mapa, inalis po ninyo ang KIG, tapos maghahanap po kayo ng kontrabida sa akin. Hindi po papayag dyan. Hindi rin tayo papayag dyan, Senator Rodante Marcoleta. Baka akala ng mga yan, makakaisa sila. Hindi pwede. Gagawan pala nila, ibinenta. Sa akin nila ibinibintang. Sa akin ibinibintang. Mapasama nila ako, magiging bida sila, pero dinaya nila ang taong bayan. Dinaya nila. Ito'y deliberate na pandadaya. Sana ito'y maintindihan ng mahigit na nakararami nating kababayan. Ano? Kasi talaga ngayon sa social media, ngayon, sobrang laganap fake news eh. Sabi ko nga, kung nakikinig yung Vice Mayor ng Kalayaan. Kasi na-interview siya sa isang palatuntunan po. sa GMA. Whatever, sa isang palatuntunan. Pati yung mayor. Nakiusap naman ako na pagbigyan nyo rin ako. Kinausap naman nila ako, nakapagpaliwanag naman ako. Ayun. Ganun po. Kaya unti-unti naliliwanagan sila ngayon. Pwede ba nating ipasinag yung parte na pinagsama-sama, in-splice ni Senator Ping para lang palintawin niya, para lang imali niya, dayain niya, iligaw niya, linlangin niya ang mamamayang Pilipino. Sige po. Direct. Sige po. Ang gawin
gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Ang nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Kalayaan Island Group. Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Ngunit, they are way beyond our EEZ. Wala doon sa limit ng ating exclusive economic zone. Being a member of the armed forces, our seas, our rights, and our future. And we just stick to what is legally ours, what is stated in our law, sir. I'd like to congratulate you for responding very well to the questions of the Honorable Marcoleta. Nakita nyo? Nakita ninyo? Oo. Samantalang nung tinatanong ko siya, alam mo ba, Kapitan, na yung mga ibang features na ino-occupy natin ay labas sa ating exclusive economic. Hindi siya sumagot. Opo. Hindi niya kaya nga sabi ko, huwag kang mahihiya, be honest, Kapitan. Wala sila kako sa loob ng ating exclusive economic zone. Pero Opo. sinabi ko nga, I will not take it against you. Opo. Ngayon, ang tinanong ko uli, yung nga sinasabi ko, anong political gain, anong economic interest ang ating makukuha kung papayagan natin si Commodore Tariela na hiyain sa magitan ng mga caricatures ang mga heads of state Opo. ng ibang bansa. Sinabi niya, we will fight for... Opo. Doon niya pinasok yun. Yun ang sinagot So, ko. pinagsama-sama po niya, para sa ganon, akala mo, pinag-give up ko, sumagot, ilalaban po namin yan, Aha. kinongratulate naman niya, nakita niyo kung paano niyo pinagsama-sama? Aha. Na para bagang ang dating, Nagulo ko kinakampihan niya yung si Captain Pilar kasi nga Oo. yung mga sagot daw niya. Samantalang Sa mga ang tanong pinag-uusapan naman namin doon, nung i-give up mo ka Oo. para hindi ka mahirapan sapagkat hindi mo maido-drawing talaga ang West Philippine Sea. Ang layo. So, gusto ko siyang tulungan sa kanyang paghihirap nasagutin na talagang kung na yung mga namriya, hirap na hirap siya pa kaya. Oo, yung kapitan. Oh, talagang hindi mo kako magagawa. Para magawa mo yan, para makompleto mo yan, you give up your KIG. Oo. Doon niya kinuha yun. Oo. O, pagkatapos naglabas siya ng marami pang mga pagpapahayag. Hindi ko lang naibigay kayo, pero babasahin Kasi ko. feeling niya, Sen, mukhang Ito, pakikita ko, gawa niya ito. Sa kanya galing ito, babasahin ko lang. In geopolitics, sabi Meron niya. tayo, sige, ipakita niya sa ano. Itong ganito. Yes. Lang Yan. nating lakson. Sige. Game. Sige, ano po laban, Sen? Habang Sabi yan. niya, Oo. yan, in yan. geopolitics, Okay. the most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what's in it for them. In intelligence operations, it is called recruitment in place. Unang-una, bakit dinefine niya yung geopolitics ng ganito? In geopolitics, sabi niya, opo. Geopolitics daw ito na ang most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what is in it for them. Paano napunta doon sa pag-uusap na meron pala siyang pinaghihinala ang mga homegrown traitors Oo. na gusto nilang ibenta yung sarili nila. Meron naman siyang tinutukoy dito eh. Kasi beta ang bansa. Samantalang ako, tinatanong ko lang paano natin iguguhit ang West Philippine Sea. Ngayon, isinangkot niya yung geopolitics. Opo. Ano ba definition ng geopolitics? Geopolitics. Bakit yun ang kanyang Yun ang kanyang premise. Hindi ko alam. Oo. Dapat hindi geopolitics ito. Papalitan natin. In dirty politics. Ayun. In dirty, maruming politika. Oo. Siya nagpasimula nito eh. Hindi geopolitics ito eh. Dirty politics ito. Kasi ang geopolitics is a study of how geographical factors such as location, natural resources, climate, and topography influence international politics, foreign policy, and power relationship between nations. Yun ang geopolitics. Ang layo naman. I-define niya sa pagkuha ng mga impormasyon, nag-i-involve ng mga traitors, homegrown traitors, ewan ko kung sino na naman ang kanyang tinutukoy. Pinatutungkulan na naman siya. Oo. Mahilig sila sa pagpaparinig. Mahilig sa parinig sa yan. ganito eh. Mahilig siya sa paggawa ng ganito. So, dinipanya niya yung geopolitics sa kanyang sariling imahinasyon. Nakialam na naman siya sa debate namin
na sana matuloy na, Opo. gumawa na naman siya ito. Nandiyan ba sa ating screen yan? Yan. Oh. Ang dami niyang pinakikialaman na hindi naman siya kasangkot. Oo. Eh pala wala kasi siyang wala kasing ika nga wala kasing gusto makipaglaro sa kanya. Hoy, Pinky ha. Wala gusto makipaglaro sa kanya. Ayan. Alam mo sinasabi niya rito? Lacson, debate on Calayan Islands may affect Pag-asa Islands residents. Ano na naman? Maapektuhan daw yung mga residente Talagang, ng Pag-asa. talagang ginugulo niya, tinatakot niya. Oh. The debate proposed by Senator Rodante Marcoleta on whether the Kalayaan Island Group belongs to the Philippines, wala naman ako sinasabi tungkol dito kung kasama. Sila nga ang naglagay sa mapa, hiniwalay nila may not only be agonizing and pointless, but could potentially affect the basic right of abode of the Filipinos already living there. Ha? Lacson thus appealed to retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, University of the Philippines Professor, Attorney Batong Bakal, to spare Filipinos from such debate. Oo. Parang nagmamalasakit siya na. May dahil ng pagmamalasakit, ha? Ang daming pagsasawsaw na hindi ko maintindihan. Anong balak mo ba rito? Kaya nga tanong ko sa inyo kanina, Okay. yung dalawang tanong sa isang kadete sa paggabay at sa pamagitan ng dalawang pagtatanong. Do I intend to deceive? Do I intend to gain undue advantage? Dapat palang isasagot mo rito ay hindi. Okay. Para ikaw ay ituring na honorable. Masasagot niya ba ng no itong ginagawa niyang ito? PMA ito ha? Philippine Military Academy. Dalawang tanong ang gagabay sa isang kadete. Opo. Bakit niya, ito tinatanong ko sa kanya, ba't niya ginagawa ito? Ito pa oh. Sa Twitter, X. Balagpalakpakan natin to si Senator Rodante Marcoleta. Napapanahon na siguro talagang kailangan na yan. An earnest appeal to Justice Antonio Carpio and Attorney J. Batong Bakal. Let's spare our country, especially our kababayans from Barangay Pag-asa, KIG, Palawan, from the agony of another pointless debate that might put into question their basic right of abode. Paano ayaw ba niya na malaman nila na puro mali ang kanilang pinagsasabi? Ito yung kaniyang gustong pagtakpan eh. Ang dami niyang gustong pagtakpan. Baka magkakahalataan. Bakit hindi bigyan niya ng malaking pagpapahalaga kung paano niya gagawan ng ending yung Blue Ribbon Committee na hanggang ngayon yung kanyang draft hindi maliwanag, paiba-iba, hindi malaman kung saan tutungo. Ano bang ginagawa niya? Ito ba'y para palabuin ang issue ng flood control? Doon pa lang ito yung hinahanap sa iyo ng tao. Dito ka hinahanapan ng output. Ninakaw, nilimas ang kabang bayan. Pero pa iba-ibang pinatutungkulan. Sabi niya, i-chat-charge natin si ganito. Ngayon, hindi na natin i-chat-charge naman. Ano ba talaga? Saan ba talaga patutungo ito? So, imbes na ito ang bigyan niya ng focus, ng atensyon. pinaka-focus ng atensyon, sapagkat ito ang kailangan ayusin mo, naghihintay ang milyon-milyong kababayan mo. Dahil ikaw ang chairman yan. Yan. Pagkatapos pupunta ka na naman dito, pati yung pagliliwanag sana, para ngayon ay mapag-usapan ang lahat ng issue, may kinalaman sa masalimot na issue na yan, sasabihin mo naman, wag na kayo It's about time na kailangan na ho talaga mapag-usapan yung issue ng West Philippine Sea na yan. Kasi pagka hindi pa natin tinalakayan ngayong mga panahon na to, sa panahon ng kampanya, talagang ikakapitalize yan ng mga siraulong kandidato na ipipresenta nila sarili nila sa sambayan ng Pilipino na kung saan tila bagang talagang malasakit sila sa sambayan ng Pilipino dito sa issue ng West Philippine Sea. Ngayong hindi naman nila ibinabalita kung ano ang mga buong katotohanan dyan sa usapin na yan. Kailangan talaga tayo gusto natin kung sakali magkadebate. O bakit hindi, di ba? Kung magkakadebate man, natin yan, i-cover natin yan dito sa PH Update. Ano ba pakialam mo dito? Di ba? Lahat gusto niyang pakialaman. Siguro, baka sabihin niya, bilang senador ng bayan, siyempre, baka may pakialam din po sa Sen, di ba? Pakialaman mo yung talagang makabubuti sa bansa natin. Ayun. Bakit pagka pagliliwanag, nakikialam ka? Pero yung paglalabo, pinipilit mo.
Itong pinag-uusapan natin yung flood control eh. Ito yung liniwanagin mo. Huwag mo palalabuin. Oh. Hindi pa tapos dito sapagkat kung sakali makakuha kayo ng pipirma, kung sakali lang magtagumpay kayo, makakuha kayo ng pirma na labing isa. So it becomes the majority report. Okay. Okay? Majority report. Okay, i-adapt natin. Okay? O paano ngayon? Pagtayo mo ngayon, i-depensa mo sa plenary yan. Yun ang Diba? proseso. Oo. Ito yung dapat nating bigyan ng pagpapalaga. Nilimas ang kabangbayan. Hindi mo pa nga naliliwanagan eh. Ang daming malabo dito. Ang daming pinalabo dito. Pati direction hindi na malaman. Pati coordinates. Oh, pati coordinates. Noon pa sinabi ko na pagkatapos tinangka nilang basagin at tapos bandang huli inamin na naman. O ngayon sabi niya, I'll make one emphasis. Opo. I will go wherever evidence leads us. Ayun na nga, tindi nun, Sen. Oo, natatandaan ko yun. Ano ngayon? Papunta lahat sa sapsap. Nabanggit sa Papunta inyo. lahat sa sapsap eh. Yung ba yung direction, pupuntahan natin ang mga sapsap? Parang yung talagang direksyon niyan, Sen. Kasi Oo. ayaw niya paabutin yung palalaking isda eh. O kaya siguro, yung sa paggawa ng West Philippine Sea, Yun ang baka nakitang sinakop nila alternatibo. sapsap lang. Paano yung KIG? Tinatanong ko ulit, titignan po rin, balikan po ninyo yung mapa. Bakit po ninyo hiniwalay Ang KIG. ang KIG? Hindi po kami gumawa niyan, ginawa po ng ating pamahalaan at nung isubmit po yan sa tribunal, kasama si Justice Carpio, kasama si Batong Bakal. Tapos Ngayon, ang mangyayari ngayon, stopel. Hindi na natin kayang baguhin yon kasi sinabit natin Naisabit yan. na, Hindi lamang yun, marami pang mapang ganun din ang uri. Hindi lamang yung pinakita, isa lamang yun sa pinakita ko. Pagkatapos sasabihin nyo, merong isang traidor. Tapos kayo ang sasabihin, hindi nagsasalitang hindi teritoryo ng Pilipinas ang KIG. Pagkatapos sa akin yung sasabihin, Parang ipinamimigay niyo raw ang KIG. pagkatapos hahamunin pa ako sa sinabi kong whether or not the KIG is part, kayo nga ang nauna iniwalay nga ninyo eh. Pero ano pang original version? Alam mo, Sen? kaya hindi ko muna nilabas yan. Ayaw kong kahit papano, siyempre yung gobyerno nagkamali siguro, bakit ganun? Ano? Oo nga Pero po. napilitan na rin ako eh. Paano, sa akin ipinupukol ang pagkakamali na sila ang gumawa. Pagkatapos pagtatakpan nila yung kanilang pagkakamali. Huwag ka mag-alala, Justice Carpio. Meron ka pang isang araw tatalakayin namin kung paano mo ipinamigay ang halos 242,000 square nautical miles ng ating territorial sea. Bay, napakalaking Naku, bahagi. Oh, Mabigat yan Senator Dante Marcoleta, mabigat yan. Yes, to, Sen. yan ay yung pinaka-ebidensya ng treason. Alam mo kung bakit, Jen? Doon sa kanyang ginawang pagdidesisyon, inakala niya, sige Sen, kanya, decision na po niya ito, ha? Pero- desisyon niya ito. Ito, maalala niya, sasabihin ko sa kanya, Magaliona Magaliona. versus Ermita. Okay. Oo. Pumayag siya sa argumento ng gobyerno na paliitin na lang natin ang territorial sea sapagkat makakakuha ng tayo ng ganansya sa ating exclusive economic zone. Lumaki nga, sa palagay niya, ang exclusive economic zone, ipinamigay niya yung 242,000 square nautical miles. Territorial sea yun, Jen. Ibig sabihin, parte ng ating territory. Yes, sir. Yung maritime rights, limited lang yun. Limited Economic lang po yun. rights lang yun. Oo. I charge him treason for this. Kailangan malaman mo na, Justice Carpio, kung nakikinig ka. Territorial rights po yun. Kasi sa ibang bansa, pag pumasok Ayun po ng nga, ibang kaya bansa, ayaw Sen, nilang iba- makipagdebate kasi sasabihin ko lahat ito eh. Hindi na lang makikipagdebate yan, Sen. Hindi, makikipagdebate yan, pilitin nyo. Hindi, sinabi na may Premise na- Etin mo, dahil nga sa sinabi ni Ping Lacson na sinabi niya na geopolitics, ang pagkuha ng impormasyon sa mga traidor, bla bla bla. Gumawa rin ng pagpapahayag. Itong Justice Carpio, sinabi niya, I intend to revise. Sabi niya, sana ma-revise natin ang Foreign Service Act sa DZBB. Interview siya. Para daw malaman, baka may mga Pilipino na nagsisilbi na foreign agents at binabayaran ng China
So, nasabi na nga natin ng isang araw, nakalimutan niya, yung anak niya nagtuturo sa University of Beijing. Nako, Yuri. So nagsama-sama sila, nakikita mo, magdidikit-dikit sa isang ngayon, sa isang larawan na sila magkakasama. Kung basahin mo yung dyaryo ngayon, yung isang manunulat sa, hindi ko alam kung Inquirer yun o Ambet Ocampo. Opo. Isang malapad na dyaryo na lang po. Oh, isang malapad na dyaryo, binabanggit na naman niya yung mga naunang mga mapa na pinagsasaligan ni Justice Carpio na, ayan, sabi niya, hindi kagaya ni Marcoleta na pinamimigay niya. Sabi na naman niya. So, iba, yung narrative nila, gumawa sila ng sariling narrative, sila-sila. Opo. At Na pagkatapos pinamimigay ngayon, nila, pagkatapos, merong isang opisyal ng relihiyon. Ha? Opo. Hindi ko nababanggit yan kung anong relihiyon, kung anong pangalan, kinocongratulate niya yung ginawang resolusyon ng mga dilawan sa House of Representatives, gumawa ng resolusyon congratulating the gallantry, the valor, Opo. and the yung katapangan, kabayanihan ng mga nakatira sa KIG na magpahayag ng kanilang na gusto yata nila kung gawing persona non grata, parang ganyan. Nakita mo na kung ano yung kanilang ginagawa. Kaya Gumagawa na sila ng pelikula. Kaya si Commodore Tariela, gusto niya akong hilain papunta ron para hiyain nila ako, di ba? Nakikita niyo na kung ano yung kanilang gusto mangyari. Kailangan po malaman ninyo, mga kababayan, kung ano po ang buktot na hangarin ng mga tao sa likod ng gumagawa ng isang naratibo. Pero ang batayan po nito ay panlilin lang sa inyo, panliligaw, pandaraya sa sambayan ng Pilipino. Ayun. Pero teka lang, Sen, sa punto ng debate, binabanggit mo kayo na ano ba ang importansya at kung halimbawa magkakaroon kayo ng paliwanagan, kasi sabi, may nakikita akong usapan, binigyan na nga niya kayong dalawang specific na topic, gusto niyo naman na niya, broad, walang topic, baka lalo tayo magkagulo doon, walang paksang pag-uusapan, kasi West Philippines nga lang eh. Yun, Paano nyo i-drawing? Kaya ko lang. Dinrawing nyo kasi hindi nyo sinama. Kaya nga inunahan ko na eh. Kasi baka sabihin niya hindi, gusto namin yun. Bakit ganyan ang drawing na pinadala nyo sa tribunal? Pwede ibig sabihin ngayon, barado na tayo ngayon. Gusto nating baguhin yan. Sasabihin niya, teka muna. Nagsubmit na kayo nito eh. Meron na kayo naunang sinumit eh. Oo. Anong tawag doon? Stopel. Stopel palang tawag doon. Hindi, pero sa tingin ko naman baka matuloy pa po yung debate, Sen. Kasi sabi nga namin ni Nelson, sana may mga grupo na pumagitna para pag-usapan kung ano talagang topic. Ano ang Basta wag pag-uusapan. lang. Topic nga is West Philippines Sea kasi dito na ako minamarkahan na parang ako pa ang nag-traidor samantalang silang pangunahing traidor. Ayun. Sabi niya, ano Sana naging maliwanag. Opo. Maliwanag, Sen. Sa amin, Sen, Share nyo itong video na to para mas marami pong makapanood sa ating mga kababayan. maliwanag. Siguro sa mga tagapanood natin ay maliwanag din. Kasi merong iba, sabi nga namin, kahit anong paliwanag nyo, ayaw talagang tanggapin eh. Hindi ko naman ginagawa ito para sa kanila eh. Ayun, tama kayo. Ginagawa ni Senator Rodante Marcoleta yan para doon sa mga kababayan nating bukas ang kaisipan at hindi nagpapadala sa mga kasinungalingan nitong si Antonio Carpio at nitong si Ping Lacson Bultago. Wala sila sa akin eh. Alam mo, mas importante sa akin, yung mga kababayan natin na kayang tumanggap ng katotohanan at katuwiran. Marami, yan ang pinakamarami. Yan ang ayaw kung kahit sino ilinlangin sila. Kasi madali silang gumawa ng naratibo, kagaya ng pinidiscuss natin kanina. Ayaw kung may malin lang doon. Ayaw kung may mailigaw doon, mahirap yun. Kaya gagawin ko lahat ng aking magagawa para sa ganun, ituwid ko yung ginagawa nila na yan. Yan ang ayaw nilang discussing ko. Yan ang ayaw nilang paglabanan namin. Kaya nilimitahan kayo. Kaya nililimitahan ako. Yun lang limitasyon maliwanag na doon eh. Patutunayan niya raw na mali yung sinabi ko na there is no such thing as West Philippine Sea. Hindi man lang niya binalikan kung paano, bakit ko sinabi yun.
Hindi makailangan ng debate yun. Balikan mo lang, bakit ko nasabi yun eh. Tama. Hindi ba? Sabi ko nga, wala naman kayo pagkatalunan sa So, issue na yun. pagkatapos sinabi niya na, sinabi ko ron, ang HIG ay, kung hindi parte ng teritoryo. Hindi ko nga sinabi yun eh. KIG. Kayo nga ang gumawa. Hindi nyo sinabi pero ginawa ninyo, hiniwalay ninyo ang Kalayaan Island Group. Oho. Malinaw na malinaw yun ha. Exhibit A yun. Nilagay pa nila ha. Oho. West Philippine Sea. Pero may hangganan, wala talaga. So kayo pong mamamayan, kayo pong makababayan natin sa Kalayaan Island Group, tinuulit ko po, wala po akong sinabi na gusto ko yung ihiwalay sa teritoryo natin. Sino naghiwalay? Sila po ang naunang iniwalay. 2012 pa po, iniwalay na po kayo eh. Hindi lang po nila sinasabi sa inyo. Maski si Commodore Tariela, napunta ng punta riyan, hindi po niya sinasabi sa inyo. Oho. Inuutulang niya kayo. Bakit? 2012, alam niya na ang mapa na yan eh. Ayan po. Oho. Oo nga, no? Sino bang gumawa niyan? Ako ba? Hindi po. Tapos iimbitahin niya ako. Gusto kong pumunta sa tamang pagkakataon. Bakit hindi? Kaya lang, tingnan mo, Jen. Opo. Bakit natin kinakailangan talagang bigyan ng coordinates? Palaging doon ako pumupunta eh. Ba't kailangan natin matiyak ang hangganan ng saganang atin? Dalawang bagay yun, Nelson. Opo. Merong involved na fiscal policy. Bakit? Ang budget natin ay sasaganang atin lang. Gumawa ka ng West Philippine Sea, hindi kasaling KIG, paano natin bibigyan ng budget yun? Yan. O baka yung pagpunta ko rin, yung gasolina natin, yung sasakyan natin, Hanggang ano yung ka? pagkain natin na gagawin, baka tayo ma-charge ng technical malversation. Hanggang ganan lang kasi natin, ito lang eh. Oho. Pero balita ko, meron naman doon ata silang... Hindi, teka muna yun. Opo, Meron opo. yung pang isa. Oho. So, dalawa yung pinag-uusapan natin. Fiscal policy Fiscal Ayan. policy. and operational policy. Ano yung Paano yung operational? enforcement? Oo. Paano yung pagbabantay ng dagat mo? Baka karating ka ba doon? Hindi eh. Hanggang dito lang West Philippine Sea mo eh. Nandun na ako, yung teritoryo nandun. At it may generate 12 nautical miles from Yes the po. baseline. Kaya nga sabi ko nga doon sa interview sa akin eh. Siguro yung drawing na sinabi natin kanina, West Philippine Sea 1. Pero gumawa din tayo doon, in-close din natin West Philippine Sea 2 para masama din siya. Yun. Hindi ganyan na kamukha yung drawing ko kanina ay yung isang mapa, yung blue na yung covered na, yan. Oho. Yan ang tama, yan ang tunay na mapa. Yan ang guhitan dapat ng West Philippine Sea. Ba't di nila nilagyan? Yung itong mga blue na ito, Sen. Ayan yung blue doon sa may bandang kaliwa ng ating mapa. Ayan oh. O yan. Kasi nandyan na yung mga Yung pictures KIG. ng Spratlys. Opo. Parte ng Spratlys, ito yung Kalayaan Island Group. At saka, Sen, yan naman, pwede mong ipakiusap dun sa mga may claimants din dyan na ang kinay-claim mo lang dyan, Kaya nga negotiation eh. Oo. Kaya nga negotiation eh. Pero dapat, Hindi ba? ganyan ang isipin resent nila. Oo. Kailangan may paliwanag sa lahat ng mga kababayan natin lahat ng bahaging ito. Opo. Alam mo ba nung ating i-ratify ang UNCLOS? Oo. Jen? Opo, opo. At saka yung nung i-ratify natin yung ICJ, International Court of Justice Statute. Parang yung Rome Statute. Pumipirma tayo dyan eh. Nira-ratify ng Senado yan. Meron tayong dalawang reservation dun eh. Hindi tayo pasasakop sa kanilang pagdidesisyon kung merong issue ng territory at saka delimitation. Kasi alam natin, magulo yung lugar natin. Opo. So, naggawa tayo ng kulatilya dyan. Ayun, Kaya nga, hindi tayo pumunta sa ICJ nung ilaban natin yung Scarborough Shoal kasi territory yun eh. Meron tayong reservation doon. Hindi rin tayo pumunta sa ITLOS dahil meron nga tayong reservation. Pumunta tayo doon sa Special Tribunal. Oho. Kung tawagin pa nga nila, Permanent Court of Arbitration. Arbitration. Mali yun eh. Oho. Hindi Permanent Court of Arbitration yun. Ad hoc lang yun. Kumili tayo ng arbiters. Opo. At yun, nung makapili tayo, sila ngayon ang gagawa ng arbitral award. Pagkatapos na magawa yung ruling na yun, dissolved na yun. Ayun. Now, tingnan mo kung magsalita sila, the Permanent Court of Arbitration. Oo nga, hindi naman. Kailangan maliwanagan lahat ito. Kaya kung pre-willing ang discussion, ba't ayaw ba nila ito para magkaliwanagan? Basta usapin, West Philippine Sea. West Philippine Sea. West Philippine Sea, Oo. Oho. Ba't mamarkahan mo yung sasabihin mo eh, atin ito.
Pagdating naman sa tamang pagkakataon, amin ito, kanya, ang daming kukontra sa'yo, hindi mo alam paano mo paninindigan yung ganun sa'yo. Kasi hindi mo maituro. Hindi mo maituro eh. Pero dito pansamantala, initially, tinuro nila itong aming West Philippine Sea. Kaya lang nilabas naman yung KIG. Labas naman ang KIG. Oo, edi ngayon, ang mali mo ngayon, magkasalungat ngayon yung mapa mo at saka yung definition ng West Philippine Sea na nasa batas natin. Tama. Kasi sa batas, nandun yung sa West, ang Philippine Sea, include KIG, itong sa Scarborough Shoal, at itong sa... And the maritime feature, sabi niya, ng KIG. KIG. Pagkatapos gumawa ka ng mapa, wala naman sila dyan. Salungat. Paano ipaliliwanag ni Justice Carpio lahat ito? Ayaw nilang pag-usapan ito. Kasi sabi ko O kaya bubulagin nila yung tao. Dito lang ako. Nakakita ka ba naman debate? Ikaw nagdidikta kung saan lang gusto mong pag-usapan? ang punto nga dyan, Sen, ayaw magdebate kasi magkakabuking yan dyan eh. Ay bagay, ito, mayroon na kayo isang naibuking eh, no? Ayoko naman ng bookingan, pero kasi yung ginagawa nila, halatang halata, gumagawa sila ng isang naratibo na akala mo yun ang nangyari. Hindi totoo yun. Gawa-gawa nila, ibebenta nila sa taong bayan. Lalong-lalo na sa mamamayan ng Kalayaan. Kasi parang ang gusto nila magalit ang mga taga-Kalayaan. Nagagalit ka sa akin ngayon eh. Nagagalit nga. Pero alam ko naman, dahil ang Pilipino, likas na matalino yan, at pag nalaman niya ang kaibayong pananaw at saka yung kaibayong pagpapaliwanag, alam na nila kung sino sisisihin nila. Ayun. Nung nakaraan, narinig ko, ini-interview yung mayor ng Kalayaan, sinusubuan ng tanong, pero matalino rin sumagot yung mayor ng Kalayaan eh. Magaling. Hindi rin nila basta-basta mahira doon sa gusto nila. May mga binabanggit pa raw siya doon sa UNCLOS na yon. Sabi nila, ang UNCLOS daw po ang batas, hindi ang pangalan ng mapa. Talaga pinipilit nila siya na para bagang yung mapa na gagawin. Walang halaga yan. Hindi mahalaga yung mapa. Importante yung... Ayaw mo naman sundin yung obligasyon mo sa ilalim ng UNCLOS. Pinagagawa ka naman ng coordinates. Ayaw mo namang maglagay. Paano mo rin matutukoy ang hangganan mo? Maski pa paano makwentahin, maling-mali sila eh. Bakit nga gano'n, Sen? Retired Supreme Court Justice, ang kanyang statement, no need to announce coordinate of outer limits. Pero ang UNCLOS, ang sabi, you have to publish. Mas marunong pa siya sa UNCLOS eh. Wala na tayong magagawa doon. Hindi ba niya nabasa kaya yung ano? Nabasa niya siguro pero hindi niya maintindihan. Nakita, hindi maunawaan. Wala akong konklusyon na ginagawa. Paano gagawin mo? Kaya naman niyang magbasa. Palagay ko naman, yung kanyang... bilang isang abogado hukom, talagang palabas na talaga dapat yan, Sen. Paano nga ang gano'n? Ba't sasabihin niya na hindi na kailangan? Samantalang ang sinasabi ng artikulo, kailangan. Linaw-linaw. Lalong-lalo. Ang kinukot niya kasi, yung principle. Sabi ko nga sa iyo, in an ideal world, na walang disputants, walang claimants, baka sakaling na tayo dyan. Isang perfectong daigdig ang Sinasabi ko nga sa iyo, ang dami sa lahat ng panig, ang daming claim na nag-o-overlap ang ating exclusive economic zone. Okay sana, Sen, yung principle, kung wala yung UNCLOS na mismo may utos eh. Hindi ba? Andyan, utos na nga, linaw-linaw eh. Yun pa nga eh. Hindi ba? Paano mo ngayon i-execute yung gusto ng mga batas natin? Sabi ng Administrative Order Order 29, Namria, gumawa ka na ng mga chart at mga mapa na may coordinates. I-submit mo, i-deposit mo sa UN. Kasi yun ang utos. Secretary General. Yun ang utos. Kaya sinunod niya. Kasi alam nila yung ano ng UNCLOS eh. Ngayon, sa Section 4, Section 3 yun eh. Sa Section 4 sinabi, DFA, makipag-coordinate ka sa NAMRIA, mag-submit ka ng formal map ng Pilipinas reflecting the West Philippine Sea. Ayaw mong gumawa ng coordinate. Paano ka makakagawa ng mapa? Correct. Meron ka ba nakakitang mapa na dinrawing mo lang, wala ka namang batayan? Ito yung gusto kong sagutin nila. Ayaw nilang ayaw ba nilang i-discuss natin? Kagaya ng ginagawa natin ngayon? Parang ayaw nila sa niya kasi magkakaalaman eh. Ito meron pa ako itatanong sa kanya kung sakasakali mag-harap kami. Naku, baka ano yan? Huwag na, baka mamaya. Baka may tamanggap po yung hamon eh. Di ba? Sabi Mahirap na. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ng ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat.
Lahat Pilipinas. Saludos, Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan mo natin.